OIC ng Consumer Protection and Advocacy Bureau. Ukol pa rin po dito sa pagtataas ng presyo ng sardinas at tinapay. Si Director Cheryl Carbonell. Magandang umaga po, Direktor. Magandang umaga din po sa iyo, DJ Chacha and Sir Ted. Good morning po. Ano po muna itong reaksyon ninyo dito po sa hinihinging taas presyo ng grupo po ng mga magsasardinas at maging po dito sa mga grupo po ng magtitinapay? Opo. DJ Chacha, sa kasalukuyan kasi ay pinag-aaralan na natin yan, yung kanilang petisyon. So, yan po ang aming masasabi sa ngayon po tungkol dyan sa kanilang hiling. Kahapon po sa ugnayan namin kay Sir Nonit Buencamino ng Canned Sardines Group, ang sinasabi niya, eto pong 3 pesos na aumento para sa kada lata ng sardinas, 2 years ago pa daw po nila ito hinihingi. And pinapaliwanag niya po sa amin kahapon na understandable naman ngayon na maibigay daw po ito sa kanila dahil nagtaas na daw po ang presyo ng krudo at iba pa na kailangan dito po sa sardinas. Opo. Yan po sa 2 years ago na yan. Isang SKU po yan, DJ Chacha. August 2022 nga po yung huling pagtataas nila. So yan po, tinitignan natin yung cost ng raw materials, katulad po ng tamban, at saka po yung lata, yung tin can, para tignan po natin kung pwede na natin talagang maitaas yung presyo ng sardinas po. Pero hindi pa po ito sigurado kung mapagbibigyan ngayong taon? Nire-reverse natin, DJ Chacha. Hindi ko pa po masabi kung ngayong taon o next year po ba. Yan po ang hindi ko pa kayang maibigay na detalye sa inyo po. Director, ano ang inyong ugnayan dito po sa grupo po ng mga sardines manufacturers? Opo. Sir Ted, kami po ay madalas na nagkaka-ugnayan. Meron po kasi kami mga kapihan na ginaganap with manufacturers po. Saka po ang amin pong linya ay open sa kanila. Actually po, pagka nagpa-price freeze tayo, kinakabahan na ako kasi alam ko baka tumawag na naman si Sir Bombit sa akin pagka po may mga ganyang issue ng price freeze. Opo. Kasi ang kanyang claim kahapon ni Sir Bombit ay sabi nga niya baka daw kami, ay makatulong nga para makaparating dito po sa bagong sekretary ng DTI, si Secretary Roque, na bigyan sila ng panahon para makausap ng personal. Kasi malaki naman silang industriya. Kasi nakailan na daw silang attempt para makausap siya at mailahad ang damdamin ng industriya, hindi sila napagbibigyan. So, Ma'am Director, kung kayo po ay nakakausap po ni Sir Bombit, ang tanong ko, kailan kayo huling nag-usap at bakit po idinadaan ang kanilang saloobin sa publiko dito po sa aming programa? Kaya nga, with all due respect, di ho ba, yun ang sinasabi kahapon sa amin mismo nito pong direktor ng manufacturers po ng mga sardinas. Apo. Actually po, last week lang po, tumawag siya sa akin tungkol nga po din sa price issue namin sa La Union. Yun po tungkol kay Secretary ay paparating po natin sa kanya. Siguro po napaka-busy lang talaga ni Sec at hindi pa niya lahat namimit po ng industriya. But customary po yun na minimit ng Secretary po ang mga manufacturers po ng BNCC po. Okay. Sige po. Sige po, sana nga po. Ngayon, naunawaan po namin itong proseso ng pagpapayag ng DTI para po sa price increase ng ganitong uri ng mga produkto. Pero ma'am, sa usapin po ng tinapay, ganun din ho ba kayo? Ang inyo pong stand rito, hindi kayo makapagsasabi pa na kung kailan papayagan ang grupo naman ng mga magtitinapay? Opo, sir, kasama po yan sa aming pinag-aaralan din po. Kasama din po yung tinapay at titignan natin yung cost ng raw materials po ng harina po at saka po yung, kasi po yan ay ini-import natin po yung wheat. Wala po tayong local production ng wheat. Opo, sige po. So, bottom line po ma'am ngayon, ito pong mga presyo ng mga pangunahin, basic po para sa pangkaraniwang Pilipino, noodles, dilata. Opo. Ito. Ngayon po dapat kung ano yung nakalagay doon sa inyong pinakahuling SRP, dapat ganun pa rin po. Opo, sir. Sa supermarkets. Opo. Okay. Paano po kayo nakakasiguro na sila nga ay sumusunod? Sir Ted, ang ating pong monitoring ay constant naman po.
So everyday po ang ating teams lumalabas nag-monitor ng supermarket tsaka groceries. And weekly po ang reporting nila sa atin ng prices po. Opo. Ma'am, hindi po kasama sa basic necessity sa mga supermarkets based on DTI list ang sabon at shampoo? So yung sabong pampaligo po, no, kasama po. Pero yung shampoo po ay hindi. Bakit po hindi kasama? Yun po ang nasa batas, Sir Ted. Talaga pong naka-enumerate po ano po yung mga tinatawag natin basic necessities and prime commodities. So talaga pong explicit doon. Toilet soap, yun po. Pero wala pong shampoo. Hindi kasama po yung shampoo. Opo. Hindi rin po kasama ang toothpaste. Hindi rin po, Sir Ted. So din po sorry po, pero ako po kasi pag walang toothpaste, asin eh. Ano po? Asin. Ha? Asin daw ang ginagamit Nino? ni Direktora. Ni Direktor? Baga wala daw toothpaste. Pag nauubusan. Well, ayoko maniwala. Opo, Direktor. So, ibig niyo sabihin... With all due respect, ma'am, hindi ako naniniwala na asin ang ginagamit niyo araw-araw pang toothbrush. Hindi po araw-araw, sir. Kasi minsan po talaga nauubusan lang kasi hindi po nakapag-grocery. Opo. Anong klaseng asin yan? Yung sir natin, rock salt. Rock salt. Opo. Mabuti may nabibilhan pa kayo ng rock salt. Meron pa naman, sir, kami sa mga talipa pa. Opo. Opo, sige. Anyway, ako sa akin dito, kung ano lang po yung pakiramdam ko at gusto ko pong itanong, kung mamarapatin po ninyo, sasabihin ko po mawalang galang lang. Pero yung nga, kung ganun po talaga na hindi kasamang, kasi nag-grocery din nga po kami. At ako napapansin ko po, ma'am, bagamat maraming mga bagay-bagay po na hindi kasama doon sa basic na necessity ng mga tao, may mga importante ka rin na kailanganin mo sa buhay mo. Ngayon pang panahon na ang dami ng virus, di ba? Ang dami ng kung ano-ano, na meron ka ng hindi mo kailangan dati, kailangan mo na ngayon, di ba? Oo. Nga lamang po at hindi kasama doon sa basic necessity, kaya yung presyo, napapansin ko, pataas ng pataas. Anyway, sige po. So ma'am, kailan ho kami pwedeng mangumusta ko kaya po sa inyo para po dito po sa presyuhan po nitong basic necessities po kung sakasakali kasi nga magpapasko, ma'am? Sir Ted, i-advise po namin ang inyong staff kung ano na po ang development. No? So, inaayos lang po namin yung pag-aaral namin and then magbibigay po kami ng rekomendasyon. Yun naman po, ay diribisahin pa din ng ating ASEC and secretary po. Okay, sige. So, salamat po na marami. Kung sakasakali po matuloy po yung meeting, ma'am, ni Secretary Roque at ng grupo ho ng mga nagsasardinas, baka pwede pong pakiabisuhan lang po kami para namin sila matawagan po naman at makumusta kung ano na pag-usapan. Opo, sir. Opo. Okay. Ma'am, salamat po na marami, ma'am, ha? Thank you very much po sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Maraming salamat po. Apo, thank you so much. Si Director Cheryl Carbonell, ang Officer in Charge ng Consumer Protection and Advocacy Bureau ng DTI. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.